nagpupugay po ako sa inyo, mga kasama, sa Bunyog, Partidong Bunyog. 7 taon na pala kayo kumikilos, so parang jubilee year po ito ng Bunyog, na marami pang mga tagumpay na pwedeng anihin. At 5 taon ng inyong formal na pagkakataguyod bilang isang partido. Tulad po ng lahat o karamihan sa inyo, ako rin po ay nagsimula sa ganitong buhay natin ng pagkilos sa politika bilang isang community organizer at bilang isang aktivista. At umabot din sa isang punto ng buhay ko at buhay nating magkakasama sa kilusan at sa pag-oorganisa na naisip ko rin na baka kaya nating ilaban ang mga agenda ng mamamayan na inilalaban natin ng mahabang panahon sa labas ng gobyerno, sa labas ng estado, na ilaban din sa loob. Yun din ang naging realization ng isa pa ninyong kapatid na partido, na Partidong Akbayan. Salamat po. So, ang dami po natin pinagkakaisahang pinagsamahang mga landas sa buhay. Buhay natin personal at buhay natin pang-organisasyon at pang-partido. Sa nakita ko pong komposisyon ng Bunyog, na kayo po ay hindi lamang nasa karamihan, kundi man lahat ng mga rehiyon ng ating bansa, kundi kayo rin po ay kumikilos at nag-oorganisa sa lahat ng mga batayang sektor. Sa kababaihan, sa kabataan at estudyante, sa mga informal settlers, sa mga profesional, sa lahat pa po ng mga batayang sektor at iba't ibang bahagi ng ating lipunan. At hindi po yan limit sa aking din karanasan at mga natutunan sa buhay. Hindi man maniwala yung iba kapag ngayon lang nila ako nakikilala, pero alam po ninyo tulad ni Matet, na ang dami rin natin at ang dami ko rin pong pinagdaanan bago umabot sa ganitong yugto ng ating pagkilos para kay Inang Bayan. Kung hindi po alam ng iba, mula pa nung teenager ako sa high school hanggang sa college, hanggang sa early 20s, ang biro ko nga po ay child laborer ako. Oo, kasi naging working student mula pa nung teenager sa high school. Rumaraket na po ako noon, kahit hindi pa uso yung salitang racket. Naranasan ko pong mag-voice dubbing sa mga cartoons, pandagdag sa allowance ko po, at allowance namin magkakapatid na 6 po kami nung high school po kami at grade school pa yung nakababata. Naranasan ko rin po mag-audition para sa teatro at musika, at naranasan din po mag-audition na mag-host tulad ni Sir Enzo sa iba't ibang mga programa. At ito pong lahat ay dinagdagan ko rin, lalo na nung nasa kolehiyo na kaming magkakapatid at nagkukulang talaga ang allowance, lalo na ng mga nakababata. Umuutang po ako sa mga kasama ko sa student council para lang madugtungan yung allowance, para maitawid namin lahat ang pag-aaral. At hanggang po na nabanggit nga ni Matet, solo mama ko ngayon, nakaraang 2 dekada na rin po. Lalo na nung yung 4 ng anak ko ay lahat nag-aaral sa iba't ibang grade school, high school, hanggang college. Alam niyo po, hinahanap ko talaga every year yung pinaka-madalas, para pinaka-magaan na pagbayad ng tuition. Naging close kami nung kahera nung panganay ko sa high school. Kasi nung ihuhulog ko na sa kanya, yung 40th monthly, nahulog ko para sa tuition niya, tuwang-tuwa yung kahera. Sabi niya, "Ma'am, nakaraos tayo." Take note, hindi niya sinabing nakaraos ka. Sabi niya tayo. Kasi siya rin, bilang kabaro, kapwa babae, bilang mama din, hindi ko nga maalala kung baka solo mom din siya, damang-dama po niya yung pagsusumikap nating mga Pilipino, nating mga magulang, pati mga solo parents, na iraos talaga yung mga anak natin, ano pa man
yung hamon na ating hinaharap. And speaking of hamon, tayo po nasanay na humarap at gumawa ng paraan, anuman ang hamon sa buhay na bumulaga sa atin. At sa buhay ko, ang pinakamalaki dyan ay nung naging solo mom bigla. Biglang mamatay yung late husband ko. 40 days, di kami lumalabas ng bahay. Parang nasa magkahalong tubig at hangin kami nun. Ang bagal-bagal ng paggalaw. At parang isang bangungot lamang. Ganyan ding mga hamon, ganyan ding mga bangungot ang kinalalagyan ng ating mga kababayan ngayon. Yung mga minamahal nating kapwa Pilipino na kasama ng bunyog, kasama natin lahat, na humarap din sa mga hamon ng buhay ngayon at gumawa ng paraan na mapanuri, produktibo, constructive para masolusyonan. Bukas po ay SONA na naman. Maririnig natin sa Pangulo kung ano yung tingin niyang kalagayan ng ating bansa. At masasabi natin, higit pa sa sino mang politiko, kahit pa sa tulad niyang pinakamataas, alam natin, mga mamamayan, alam nating mga kumikilos tulad ng bunyog, ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon, sa iba't ibang mga sektor? Batid po natin ang hirap na makasaysayan na nadagdagan pa nitong gera sa Middle East at nitong panibagong oil crisis na nagpatong-patong na lang sa mga pangpamilya, pangkomunidad, pangsektor na mga hamon na binabaka ng ating mga kababayan araw-araw. Alam po natin na mahabang panahon na po itong dinadanas at pinagdudusahan ng ating mga kababayan. At ngayong ikapitong buhay ng pagkilos ng bunyog bilang isang nagkakaisang puwersa, Jubilee year, sabi ko nga, kaya pwede nyo po talagang tignan na ngayong ikapitong taon ng inyong buhay ay lalo magbubunga ang inyong mga pakikibaka at lalo kayong mag-aani ng mga tagumpay na alam kong hindi nyo sinasarili lamang, kundi ibinabahagi ninyo sa ating mga kababayan. Ika-5 anibersaryo ng Partidong Bunyog. Mas alam po ninyo kaysa pa sa akin yung lahat ng mga hinarap nyo na siguro sinabi nung iba na hindi ka bunyog, na hindi nyo kaya yan. Hanggang dyan na lang kayo. Hindi kayo mananaig sa ganyang hinaharap ninyo. Hindi nyo makakamit ang layuning tinatarget ninyo. Hindi rin po tayo magkaiba dyan, mga kasama. Ilang beses na rin mula nung una akbong tumakbo sa Senado at natalo, tumakbo ng pangalawang beses at natalo ng pangalawang beses. Sa ganyang mga pagkakataon, mayaman ang sinasalubong natin na mga, ay, wala na yan, hanggang dyan na yan. Imposible na ang laban na iyan. Pero sorry na lang sa mga ganyang trolls, dito pa rin ako, ang mga Ilongga, ang mga Pilipino, hindi lang tayo magaganda at gwapo, tayo rin po ay matitigas ang ulo. At sa pagdaan ng panahon, ang mga partido tulad ng Bunyog, tulad ng Akbayan, tulad ng Magdalo, tulad ng KNP, ay ang tigas ng ulong iyan ay nasasalin sa katatagan ng loob. Hindi naman kapal ng mukha, pero minsan kailangan din natin humarap sa mga sitwasyon na awkward, pero kailangan din natin i-represent yung ating pinaglalaban. So, alam po natin mga kasama, na kahit sa mga pagkakataon na pinagsasabihan na tayo, hindi nyo kaya yan, hanggang dyan ka na lang, tatabunan tayo ng sangkatutak na fake news at mga banta at kung ano-ano pa. Muli, sorry na lang sa kanila, nandito pa rin tayo. At nagpapatuloy sa laban.
At bunyog pa. Kaya mga kasama, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin na makidiwang sa ika-5 anibersaryo ng pagkatatag ng Partidong Bunyog at ika-7 taon na kayo ay gaya ng kahulugan ng inyong pangalan, ipinagkakaisa ninyo ang palawak na hanay ng ating mga kababayan upang sama-sama ng mas may higit na pag-uunawaan, ng may palaking kakayahang magpatawad sa isa't isa para makabuo ng pinakamalawak na pagkakaisang kaya pa nating buuin sa tanang buhay natin upang harapin ang mga susunod na hamon, upang bakahin ang mga susunod na laban hanggang sa 2028 at lampas pa sa 2028 sa mga susunod pang mga taon at dekada ng ating buhay. Nang sa gayon, ating pong makamit ang pinakamalalim pang mga pagbabago para sa ating mga kababayan. Nang makapagkamit po tayo ng pinakamalawak na bunyog sa ating mga Pilipino upang makamit natin ang pinakamatatayog na pangarap ng ating bayan. Salamat na isinama po ninyo ako sa sandaling ito na ginugunita ninyo at nagtataya kayong muli at muli pa sa ganitong mga hangarin. Mabuhay po ang Partidong Bunyog. Maraming salamat sa inyo.